Hi guys! Welcome po sa aking YouTube channel. Ako nga po pala si Roxanne. May dalawang bagay po akong gustong i-share sa inyo. Una, yung tamang pag-apply ng polish. Pangalawa, kung anong sekreto para hindi mabilis mag-chip ang inyong polish kahit regular polish lang yung nilagay nyo sa inyong mga kuko. Pero bago po ang lahat, please like and subscribe at huwag nyong kakalimutan i-click ang ating notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Panoorin nyo ito. So, ayan guys. So, kung nakikita nyo, mapula na naman ang aking mga daliri. Ayan. Nilinisan ko po ulit siya. Ayan. Nakikita nyo po ba guys? Nilinisan ko po ulit siya kasi ilang araw na nung huli natin siyang nilinisan nung nag-basic manicure po tayo. So, yun. Medyo may mga tumutubo-tubo na sa kanya. Ngayon, nilinisan ko po ulit siya para pag nag-apply tayo ng polish, malinis at walang kung ano-ano. Ayan, nakikita niyo po ba yan? Yan po siya. So ngayon, ang unang ituturo ko sa inyo is kung ano yung, kung paano yung tamang pag-apply ng polish. Nakikita niyo medyo may tubo po siya ng konti. Ayan. Ayan, medyo may tubo siya ng konti. Hindi ko talaga siya pinudpod kasi ituturo ko sa inyo yung secret kung paano natin mapapatagal ng konti yung ating regular polish sa ating mga kuko. Ngayon, ito po yung aking napiling polish. Color gray kasi mahilig po ako sa nude color. Hindi ako masyado mahilig sa dark. Yung application po muna tayo. Ang tamang pag-a-apply ng polish, una, ganito. Sa gilid po muna. Ayan. Huwag po kayong mag-alala sa lagpas kasi ganun talaga pag maikli yung kuko. So, pwede naman natin siyang i-remove. Kita niyo po ba guys? Ayan. So, ayun na. Apply na natin siya lahat. Apply na natin. Kung napapansin nyo, may mga medyo pudpud kasi siya. Kaya, talagang magbubura tayo. Ngayon, para mabura natin ngayon yung mga lagpas, ganito gagawin natin. Pag-apply natin ng polish, lagpas ulit natin siya. Para mabura natin yung mga para hindi na ako gagamit ng acetone. Kasi pag gumamit tayo ng acetone minsan, pati yung mismong nasa gilid ng polish nabubura, yung sa mismong kuko nabubura yung polish. Kaya ang ginagamit ko colorless. Pero kung wala naman siyang lagpas, wala naman dungis yung gilid,
pwede nyo nang hindi ilagpas guys. Kasi para hindi na, wala na kayong buburahin colorless, wala na kayong tatanggalin. Ituturo ko sana sa inyo kung paano natin papatagalin yung polish. Ang problema, pudpud po yung aking kuko. Kaya hindi ko rin po madedemo sa inyo. Sasabihin ko na lang sa inyo mamaya kung ano yung ginagawa ko. May baby kasi ako, kaya hindi ako pwede talaga magpahaba ngayon ng kuko. So ayan, nalagyan na natin siya ng colorless. Yun guys, napanood nyo ba ang aking pag-apply ng polish? Ngayon, may dalawang bagay akong ituturo sa inyo na aking sikreto para tumatag ang aking regular polish. Ang una kong ginagawa, nilalagyan ko siya ng base coat. Isa siya sa nakakapagpatatag ng ating regular polish. Ang pangalawang sikreto ko, kung medyo mahaba ang ating mga kuko, nilalak ko po siya. Sa first ko palang na-apply na polish, nilalak ko po yung dito. Yan, sa ilalim ng ating kuko. Yan, sa gilid na to. Sa pangalawang apply ng polish, ganun po ulit. Ilalak nyo po ulit siya. Yan. Sa ganito. Pag naglagay po kayo ng colorless, ganun din po. Ilalak nyo din po siya. Sa ganun, mas tumatagal yung ating regular polish. Kung medyo mahaba yung inyong mga kuko. Pero kung medyo pudpud naman po siya, katulad nung akin, at hindi nyo na po siya ilak. Kahit base coat na lang po. Yun lang po. Thanks for watching.